Aries, hi, welcome to Mystic Queen PH. At titingnan natin kung ano yung energies for you ngayong full moon in Capricorn sa July 11, 2025 at 4:36 a.m. Philippine time. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo yung naka-resonate. Okay. Aries, for you, itong full moon in Capricorn is happening in your 10th house of career, responsibilities, achievement. So, maaring, because full moon is about, ending a situation or culmination, letting go, release. So, some of you, pwedeng you are letting go of a career or a job na can be quite toxic sa'yo in the past, or meron kang let go na mindset about your career na alam mong hindi na nakakatulong sa growth mo. So, kumbaga magkakaroon ng changes um, like reassessment sa situation mo career-wise. And maari kasing itong decisions na gagawin mo is related rin sa conflict na meron ka with your home life, your family life. Let's say, for example, ikaw ay, uh, let's say, ikaw ay nagwo-work and at the same time, ikaw rin ang nag-aayos sa family, sa bahay ninyo, no? So, can be a working mom, ganyan, na medyo nakakapagod. Can be stressful for you. But, maari lang kasing meron kang kailangang mga baguhin sa iyong daily routine, yung mga pang-araw-araw mong ginagawa. Maaring meron kang kailangan tanggalin dyan na unnecessary, na hindi naman na helpful sa'yo, na hindi nakakatulong sa career mo, trabaho mo, or source of income mo. Na na-realize mo na kailangan mo nang finally i-let go, alisin na yung unhealthy habits na yon. Example, yung lagi ka nagpupuyat, no? So, kung lagi ka nagpupuyat, hindi ka nakakagising ng maayos or kulang ka sa tulog. So, pagdating ng pasukan sa trabaho, wala kang energy. 'Di ba? Or alam mo 'yun, kasi minsan kapag busy ang isang tao at marami siyang ginagawa, mas naghahanap siya ng parang panahon para sa kanya na wala siya masyadong iniintindi, yung me time, naisisingit niya yon and mas lalo siya napupuyat. So, for some of you na work from home moms or um, kumbaga mother na kayo, may anak na kayo, and then na kayo pa yung nagtatrabaho, pwedeng yun yung isa sa struggle ninyo. Kung paano nyo ibabalance yung inyong oras, panahon sa mga responsibilities ninyo. It will be helpful kung ma-manage ninyo yung oras ninyo, like itatrack nyo kung paano paano nyo sisimulan ng isang araw, paano nyo tatapusin, para at least may ifa-follow kayo na routine at wala kayong mami-miss out. At pagdating ng, at the end of the day, may panahon ka pa para makapagpahinga. So, some of you will also take care of your health, yung kalusugan ninyo. Kasi syempre health is wealth, and kapag malakas ka, mas marami kang magagawa, marami kang matatapos na trabaho. What is the energy of the 10th house? The star. Okay. Kasi meron kang ngayong mga goals na gusto mong ma-achieve, na parang doon ka nagpo-focus. Pwede nagkakaroon ng challenge sa family, home life, especially if you already have kids, na hindi ka nakakapagbigay ng oras at panahon sa anak mo or sa family mo. So, ang hirap i-balance nung ganon. Maari kasi ngayon talagang meron kang gustong ma-achieve for your career, for like a certain position na gusto mong makuha, and you are really doing your best
to make that happen. Yun nga lang, may mga times na may ibang aspeto ng buhay mo na nagsasuffer. What is the energy of the fourth house? Okay. Some of you kasi hindi kayo supported. Hindi kayo sinusuportahan ng family or pwedeng dun nang gagaling yung toxic energy or yung problema. So, may iba sa inyo, yung way ninyo ng pagtakas doon sa problema sa bahay ay dinadala nyo sa trabaho. Kasi at least mas makakapag-focus kayo at alam nyo na mas magiging productive kayo. Maari kasing merong member of the family na mahirap kausap or hindi cooperative sa'yo or someone na, alam mo yun, tipong hindi talaga siya genuinely helpful sa'yo, sa buhay mo. This can be your partner or mother-in-law or someone kamag-anak mo na hindi talaga siya supportive sa'yo, no? So, pwedeng doon nagkakaroon ng challenge. What is the energy of the sixth house? Okay. Some of you, maaring meron na kayong asawa. Para kasi may power struggle dito kung sino yung mas dapat i-prioritize, no? Example, mag-asawa kayo, tapos pareho kayong may career. Ngayon, parang nagkakaroon kayo ng competition sa isa't isa, sino mas magaling, sino yung dapat mas i-prioritize. So, dun maaring din nagkakaroon ng struggle sa relationship. But, sa totoo lang, pwede nyo naman tong ayusin kung mag-uusap po talaga kayo. Parang, parang mag-partners talaga dapat, no? Kumbaga, sabihin nyo sa partner nyo na kayo ay magkakampi. Hindi kayo dapat nag-aaway or naglalamangan or against each other, 'di ba? You should support each other. And I also see na meron ring mentor or someone na magbibigay sa inyo ng payo or someone na may inspire kayo na i-follow or sundan yung kanyang pamamaraan para maisaayos yung kanyang ang inyong yung day-to-day life ninyo. Like for example, yung mga nagshi-share ng knowledge nila kung paano mag-organize or kung paano ayusin ang schedule. So, pwedeng ganun, no? Meron kayong mentor. A new romantic cycle begins. Bigla naman ganun, no? Honor your feelings. Okay. So, some of you, pwedeng itong romantic cycle na to can be related to your relationship right now, na tipong kung nagkakaroon kayo ng challenges romantically, pwedeng kayo ay maayos nyo to, like parang magsisimula kayong muli. Especially that mas magiging open ka sa feelings mo with this person, with your partner. Or this romantic cycle is like parang can be related sa career path mo na parang nandoon yung care mo, yung love mo for your craft, for your career, for your job. Okay? So that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.